Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joel. Ito ay karanasan ng kanyang kaibigan na si Lolo Ingo. Tinitignan ni Lolo Ingo ang batang nasa harapan. Ayon kay Joel, ito ay apo niya. Joel, sigurado ka bang apo ko to? Saka pa paano nangyari yon? Wala naman akong anak. Wala nga akong asawa tapos ngayon may pinapakilala ka sa aking apo ko. Ano ba yan? Ito naman si Ingo, parang hindi babaero dati. Kaya nga halos lahat ng pinupuntahan mo, hindi na magkaroon ng kasintahan dahil nakukuha mo. Si Corazon ba? Yung taga Davao. Hindi mo maalala? Naging nobya mo yon sa maiksing panahon. Tapos yung ina ng batang to ang naging anak nyo. Hindi niya lang nasabi sa'yo dahil bigla kang umuwi sa Cebu. Sa kasamaang palad, maagang binawian ng buhay ang mag-ina mo. Nasangkot sa banggaan eh. Eto namang bata, ako na nag-alaga dahil ayaw panagutan ng ama. Pero hindi ko kaya, kaya Ingo, may pamilya rin ako ha. Marami kami at hindi ko na kayang matugunan ng pangailangan ng lahat. Wika ni Joel. Kasakasama ito ni Lolo Ingo mula kabataan. Ito yung mga panahon na aktibo pa siyang dumadayo sa iba't ibang lugar upang mamuksa ng masasamang nilalang. Ilang taon lamang ang agwat ng matanda sa kanya. Si Lolo Ingo naman sa kabilang banda, aminado sa pagiging babaero. Sa bawat bayang napupuntahan ay may nakikilalang babae na kalaunan ay nagiging kasintahan. Sa loob lamang ng maiksing panahon ang pag-iibigan dahil hindi siya gaanong kaseryoso. Isa pa, strikto ang yumao nitong ama. Pinagbabawalan siya na magkaroon ng relasyon sa kahit sino. Ang kalokohang ginagawa niya ay patago lamang. Tanggapin mo na ang bata. Dugo mo rin siya ha. At saka paalala ko lang, sana kayanin mo dahil napakapasaway nito. Parang ikaw nung kabataan mo. Ay nako, oo na, sige na. Kawawa naman kung hindi ko tatanggapin eh. Ako nang bahala dito. Madadaan naman siguro sa disiplina tong batang to ano. Hindi ko alam. Subukan mo na lang baka kaya pa yung idaan sa pamamaraan mo eh. Pasaway ang batang yan. Muling tinignan ni Lolo Ingo ang bata. Napabuntong hininga na lamang nang pandilatan siya ng mata nito. Hindi pa nagsisimula ang pagsasama ng maglolo pero mukhang may mahihirapan na. Umalis na si Joel upang makabalik sa Davao na kanyang pinanggalingan. Ang paghatid ng bata lamang ang tanging sadya sa Cebu. Sinimulan kagad ni Lolo Ingo ang pagbuo ng koneksyon kay Buboy sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Pero unang linyahan pa lang nito, kumulo na ang dugo ng matanda. Tatanggapin kita dahil galing ka sa dugo ko. Hindi ko alam na nagkaanak pala ako kay Corazon ah. Eh sana pala, inalam ko yung mga nakakarelasyon ko. Para hindi ako nauhuli sa balita, nagugulat na lang ako eh. Babaero ho kasi kayo. Tapos wala po kayong pakialam kung sino yung nabubuntis nyo. Sabi pa ni Joel, basagulero ka raw. Walang modo tapos pasaway. Hoy! Ay itong batang to, wala kang galang ah. Yung tono mo pakiayos ha, matanda ang kausap mo. At saka bakit Joel lang? Tawagin mo yung lolo dahil magkaedad kami. Wala akong paki. Pareho naman kayong walang kwenta eh. Ikaw iniwan mo sila lola at mama. Tapos si Joel, kunyari inalagaan ng pamilya. Nagsusugal lang naman, nagsasabong. Tapos kapag natatalo, sinasaktan yung asawa at anak. Kahit na, basta nakakatanda sa'yo dapat mong igalang. Huwag mo basta-bastang tatawagin sa pangalan ay naku animal to. Hoy! Nagsasalita pa ako tumalikod na buboy na ko! Mahihirapan yata ako sa batang to ah. Minasahe na lamang ni Lolo Ingo ang sentido sa inasal ng bata. Hindi siya makapaniwala na ganon ang ugali nito. Naalala niya tuloy ang nakaraan
kung saan namemerwisyo sa kanya ang mga magulang noong kabataan. Pagsapit ng hapunan ay magkaharap na sila sa hapag. Hindi na muna kumibo si Lolo Ingo para maging maayos ang pagkain. Naisip niya na baka magkasagutan pa sila. At kapag ganun ang nangyari, mawawalan ng respeto sa pagkainan. Saka lang muling nag-usap ang dalawa pagkatapos kumain. Isa lang ang kwarto ko rito sa bahay, kaya matutulog tayo sa isang higaan. Hindi ka naman siguro malikot, ano? Ayoko. Hindi ako sanay na matulog na may katabi. Ikaw na lang ang lumipat. Pwede ka naman dito sa sala. Malinis naman yung lapag ah. Napakabastos na bata nito ni Boboy. Pamamahay ko to kaya umayos ka ha. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. At baka'y balibag kita pabalik ng Davao? Ikaw lang yata yung batang napakapasaway na nakilala ko eh. Talaga lang ha. Ang sabi ni Joel, ganito ka din daw nung kabataan mo. Huwag yun na pong ipagkaila. Tropa nyo na nga yung nagsabi. Tropa. Ayos ah. Parang matanda ka kung magsalita ah. Nakalimutan mo bang 11 anyos ka pa lang? Yung tono mo parang 30. O anong problema doon? Nagsasalita lang naman ako. Pumasok ka na nga ng kwarto. Tumataas ang dugo ko sa'yo, Sus Mariosep. Ang bata-bata, ganyan kung umasta. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Ingo para kahit papano mapakalma ang sarili. Sa tanang buhay niya, ito lang ang kauna-unahang pagkakataon na may nakausap na ganong pag-uugali. Hindi inasahan na sa murang edad ni Buboy, ganon ang pakikitungo sa nakakatanda. Hindi na lamang ito binigyan ng maraming pansin ng matanda. Pumunta siya sa altar upang magdasal. Simple lang naman ang pamumuhay ng matanda. Ang natatanggap na limos mula sa mga taong humihingi ng tulong sa kanya, ito ang nagsisilbing pangtusto sa araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos magdasal ni Lolo Ingo, sunod niyang ginawa ang paglilinis ng tungkod na inukita ng talisman sa bandang hawakan. Ito ang nagsisilbing gabay at alas sa pakikipaglaban sa masasamang elemento at aswang na nangunguna sa listahan ng gumagambala sa mga tao. Namana niya ang ganitong gawain sa yumaong lolo na unang nagturo sa kanya ng lahat ng kaalaman tungkol sa lihim na karunungan. Maliban pa sa tungkod, meron din siyang singsing na may nakaukit na talisman. Bagaman maliit kumpara sa nakalagay sa baston, malakas pa rin ang kapangyarihang taglay. Matapos maglinis, itinago niya ito muli at nagtungo na sa kwarto upang makapagpahinga. Tulog na si Buboy ng mga sandaling iyon at dahil okupado nito ang buong papag, sa mahabang upuan na lamang siya pumwesto. Sa sandaling humiga na si Lolo Ingo, nakaramdam kagad siya ng kakaiba sa paligid. Biglang bumigat ang pakiramdam na parang may banta ng panganib. Hindi muna siya nagbigay ng reaksyon. Pinakiramdaman pa hanggang sa may bigla na lang kumalabog sa bubong. Parang may kung anong malaking nilalang na dumapo. Napansin pa ng matanda ang bagyang pagyupi ng yero. Otomatiko na rin siyang napabangon nang marinig ang pagaspas ng mga pakpak. Sinundan pa ng napakaalingasaw na amoy. Tatayo na sana siya upang kunin ang tungkod para gawing panangga sa nilalang. Hoy! Umalis ka nga dito. Baka gusto mong patayin kita. Kilala ko kung sino ka. Wika ni Buboy. Ilang sandali ang lumipas matapos magsalita ng bata. Napansin ni Lolo Ingo ang dahan-dahang pag-alis ng nilalang. Unti-unti na ring bumabalik sa normal ang lagay ng paligid. Etong aswang na to, natutulog yung tao bubulabugin. Namangha si Lolo Ingo sa inasta ng bata. Hindi niya alam
na may kaunti itong nalalaman pagdating sa usaping aswang. Sa simpleng salita lang, napalayas na ang nilalang. Buboy, matanong nga kita. Saan mo natutunan ng ganyang bagay? Sino nagturo sa'yo? Isa pa tong matanda na to eh. Tumahimik na nga ho kayo. Natutulog ako eh. Bukas na lang po tayo mag-usap kung makakapag-intay ka. Ay, Diyos ko, ang batang to parang pinaglihi sa sama ng loob. O sige, bukas sagutin mo, pero sana maayos yung pananalita mo. Ang bata-bata mo pa ganyang kasumagot. Napapailing na lamang si Lolo Ingo. Naiga na rin siya upang matulog. Kinabukasan maagang nagising ang matanda. Pero wala na si Buboy sa tahanan. Wala rin sa bakuran. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Pero wala silang alam dahil hindi pa naman nila nakilala ang bata. Nag-alala si Lolo Ingo. Baka kung saan-saan na yun sumuot at mapahamak. Habang naghihintay sa pagbalik ng apo, naganda siya ng agahan. Pero balisa pa rin habang ginagawa ang gawaing bahay. Ilang sandali pa, saktong nakapagluto ng pagkain, dumating na si Buboy. Mabuti naman at nagpakita ka na. Saan ka ba galing ha? Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam. Nagpaalam ako pero hindi mo lang narinig. Tulog ka eh. Ang tagal mo kasing magising. Aba, talagang kasalanan ko pa. Saan ka ba nagpunta? Kakarating mo lang sa lugar na to, gumagala ka na. Paano kung may nakasalubong kang masamang loob dyan? Di napahamak ka. Kargo ko pa kapag may nangyari sa'yo. Uy, ang sarap naman ng tinapay at gulay. Ikaw ba'y nagluto nito? Wika ni Buboy. Nagmamadali pang nagsandok ng kanin at nauna sa pagkain. Ni hindi man lang inaya ang kanyang lolo. Ang hirap namang pakisamahan ng batang to. Aminado ko, pasaway ako dati. Pero hindi naman ganito kabastos. Ano kayang nangyari sa batang to? Bakit kaya ganito yung naging ugali niya? Wika ni Lolo Ingo sa sarili habang umiiling. Hinila na rin niya ang upuan. Naupo sa tapat ng bata. Sinabayan ito sa pagkain. Pagkatapos sa pagkainan, nagulat si Lolo Ingo nang magkusa si Buboy na maghugas ng pinggan. Natuwa naman siya dahil maaasahan din pala ang bata. Hindi niya na inistorbo. Hinayaan na lang kung ano ang maisip na gawin. Naaliw siya habang nanonood dahil pagkatapos sa lababo ay nagwalis ito sa bakuran. Kumuha pa ng tabak. Sinimulang alisin ang mga ligaw na damo at halaman. Hindi siya nabahala na gumamit ito ng patalim dahil hindi naman ganong katalas. Sa kalagitnaan, naudlot ang kanyang pagmamasid sa apo nang dumating ang kakilala. Nagmula pa ito sa timog na bahagi ng Cebu. O paring Nuno, ano ginagawa mo rito? Ang layo-layo nito sa inyo tapos napadpad ka. Anong may tutulong ko? Gaya pa rin ng dati pare. May aswang na naman na naglalakas loob na umaaligid sa amin. Si Nanay Jesusa yata ang gustong madali. Wala namang sagol o bata eh. Pero may matandang sakitin. Alam natin pareho na may aswang na matandang malapit ng mamatay ang pupuntiryahin. Tama ka riyan, meron ngang mga ganong uri ng aswang. Pero bakit sumadya ka pa sa akin ang layo-layo ko? Marami namang antingero dun sa lugar nyo ah. Bakit hindi mo sila nilapitan? Pare, walang makakatapat sa husay at galing mo. Isang hampas lang ng talisman mo, siguradong manginginig na ang aswang. Yung antingero sa amin, parang kakasimula pa lang yata, ang tagal mapuksa. Hindi naman kasi madaling mamuksa ng nilalang lalo na kapag aswang ano. Ay nako, pero hindi bali na. Titignan ko kung anong kaya kong maitulong ha. Pumasok ka na muna, magagahan tayo.
Habang inaasikaso ni Lolo Ingo ang kakilala, nagmanman si Buboy sa kanila. Narinig nito ang usapan at may balak pang makisali sa gagawing panunugis. Sasama po ako. Marunong akong manugis ng aswang. Meron din ganyan sa Davao eh. Ilang beses na akong nakasama kay Tatay Joel sa panunugis. Nakapatay na nga po ako eh. Wika ni Buboy. Pare, kaninong batang to? Mukhang interesado sa lihim na karunungan. Apo ko yan. Anak daw ng naging kasintahan ko dati. Kapon pa yan dumating dito sa atin. Ganun ba? Interesado siya sa usaping aswang. Ano bang alam mo, Tutoy? Buboy po ang pangalan ko, hindi Tutoy. Marunong akong pumaslang ng aswang. Guguhit lang ako ng simbolo sa lupa gamit ang patalim, tapos sasaksakin sila sa likuran. Mamamatay na po yung nilalang na yun. Aba, tingnan mo nga naman. Nananalaytay yata sa dugo nyo ang pagiging mahusay at maalam sa pamumuksa. Pare, akalain mo, batang-bata pa, pero may alam na. Abay, ewan ko sa batang yan. Sino ba ang nagturo sa'yo ng paraan? Parang narinig mo lang yan kay Joel eh. Joel, yung kabarkada natin noon, kasabayan sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Siya yun, tama ba? Tama ka. Sa kanya lumaki ang batang yan. Kaya malamang natuto rin siya sa gawain nun. Pero doon ka nga muna, Buboy. Usapang matanda to kaya wag kang nakikisali. Sumunod naman si Buboy. Nagtungo siya sa labas at pinagpatuloy ang naudlot na pagtatabas ng mga damo. Samantala, nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Nang magkasundo sila, nagpaalam na si Paring Nono. Pupunta ka sa kanila. Sasama ako ah. Wika ni Buboy. Tawagin mo nga akong lolo. Kung makipag-usap ka sa akin parang magtropa tayo ah. Gumalang ka dahil nakakatanda ko sa'yo. Lolo mo pa. At saka hindi ka sasama. Masyadong delikado ang pupuntahan kong lugar. Dito ka lang sa bahay may iwan, magbantay ka dito. Ayoko. Sasama ako. Tutulong ako sa pamumuksa ng aswang. Ay nako, wag ka ngang makulit. Hindi laro ang pupuntahan ko. Seryosong bagay to. At may posibilidad na may patayang maganap. Mas delikado pa kaysa sa gera. Alam ko. Basta sasama pa rin ako. Sa ayaw at sa gusto mo. O ikaw wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Ang bastos mo talagang bata ka. Dumito ka nga nang maturuan kita ng leksyon. Tumakbo si Buboy bago pa maabutan ni Lolo Ingo. Napabuntong hininga na lamang ang matanda habang tinitignan ang apo na nakatayo sa unahan. Masama rin ang tingin sa kanya. Hindi na lang ito pinagtuunan ng pansin at nag-asikaso ng ibang bagay. Pagkatapos ng tanghalian, naganda na si Lolo Ingo sa kanyang pag-alis. Sinigurado niya na may sapat na pagkain si Buboy sa loob ng ilang araw habang wala siya. Pero hindi na pala kailangan. Mas nauna pa itong natapos sa paghahanda. Nakaabang na sa pintuan, dala-dala ang lahat ng kagamitan. Boboy, wag mo kong susubukan ha. May iwan ka rito sa bahay. Hindi ka sasama. Delikado ang pupuntahan ko. Sasama ako. Matanda ka na kaya kailangan mo ng kasama sa paglalakad. Paano kung masubsob ka sa daan? Sinong tutulong sa'yo? Abat, anak ng, alam mo, ikaw ang sarap mong batukan. Lumapit ka nga dito nang mabigyan kita. O di subukan mo. Nakikita mo tong kamao ko. Lalaban ako sa'yo. Natahimik si Lolo Ingo sa sinabi ng bata. Pinalakyan pa niya ng mga mata at pinakita ang maliit na mga kamao. Hindi niya nakaya pa ang kakulitan nito, kung kaya't isinama na lamang.
Pasado 2:00 ng hapon nang makasakay sila ng bus. Maluwag naman kaya naging komportable ang kanilang biyahe. Sa daanan, nakatulog si Lolo Ingo at itong si Buboy. Hindi magawang alisin ang tingin sa babaeng nakaupo sa pinakalikuran. Tinitigan niya ang babae hanggang sa nailang ang nasabing pasahero. Kinalabit ni Buboy ang natutulog na si Lolo Ingo. At dahil napahimbing, kinuha na lamang ang tungkod at pasimpleng lumipat ng upuan sa tabi ng babae. Nagmamadali siyang lumayo dahil sa bitbit ng bata. Napangiti si Buboy sa naging reaksyon nito. May bala ka no? Sige, subukan mo. Nakita mo yung lolo ko? Antingero yan. Kapag nalaman niya na nandito ka sa bus, papatayin ka niyan. Hala ka! Wika ni Buboy. Tinangkap ang hampasin ng tungkod na kanina pa nag-iinit dahil nararamdaman ang presensya ng aswang. Natakot naman ang babae. Nagmamadaling bumaba ng bus kahit malayo pa ang bababaan. Napalakas ang tawa ni Buboy habang bumalik sa tabi ni Lolo Ingo. Hoy, bata ka, bakit ka ba tumatawa? At saka akin na nga yung tungkod ko. Bakit mo hawak, pinaglalaruan mo ba? Teka, ang init ah! Meron po kasing aswang kanina. Pero wag ka na mag-alala, bumaba na po eh. Patulog-tulog ka kasi. Ayan tuloy, hindi mo nakita. Tinignan ni Lolo Ingo ang paligid. Wala naman siyang nakitang kainahinala. Pero hindi rin magawang baliwalain ang sinabi ng bata dahil sa pagiging aktibo ng talisman. Palihim na lamang niyang sinisi ang sarili dahil hindi nasaksiyan ang kaganapan. Pero kahit ganun, natuwa pa rin kasi wala namang nasaktan. Subalit nang mapatingin kay Buboy, patuloy na nagtataka ang matanda. Napapaisip kung saan galing ang kaalaman ng bata. Wala namang nabanggit si Joel at hindi siya kumbinsido na natutunan lamang sa pamamagitan ng panonood, lalo pat nasa murang edad pa lamang ito. Napahaba ang pag-iisip ng matanda. Hanggang sa nakababa na sila sa bayan ni Paring Nono. Naroon na rin ito. Nag-aantay sa kanila sakay ng isang motorsiklo. Matapos umangkas, lumarga na sila upang makarating ng tahanan. Umabot pa ng halos 1 oras ang biyahe dahil masyadong malayo sa mismong bayan ang tirahan nito. Ginabi sila sa daan. Napapansin na rin ni Lolo Ingo ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi na siya nagtaka dahil sa kalagayan ng lugar. Makapalang kagubatan at babundok. Masukal. Hindi nalalayong pamugaran ng aswang. Akala ko ba hindi mo isasama yung bata? Anong nangyarit nandito yan? Tanong ni Paring Nono pagkatapos silang magapunan. Nasa labas sila ni Lolo Ingo. Kasalukuyang pinagsasaluhan ang kalahating galon ng lambanog. Sa kakulitan at pagiging pasaway ng isang yan, makakatanggi ba ako? Mas nauna pa nga siya maganda kaysa sa akin eh. At isa pa, nagdadalawang isip din akong iwanan sa bahay. Kawawa naman kung iiwan kagad sa bahay. Kakadating lang niya dun eh. Kung sa bagay. Pero malay mo, makatulong ang batang yan sa'yo. Akalain mo, may alam sa usaping aswang. Nakakapagtaka pero galing siya sa poder ni Paring Joel. Malay natin baka tinuruan. Yan nga din ang iniisip ko. Pero wala namang binanggit si Joel eh. Nakalimutan niya kaya? O sa iba natuto ang bata? Yan ang hindi natin sigurado. Pero hayaan mo na. Malalaman din natin kung anong kaya ng bata. Buong gabi silang nagbantay sa paligid. Dala-dala ni Lolo Ingo ang tungkod habang pinagmamasdan ang buong lugar. Nakainom man ng lambanog pero hindi lasing. Si Paring Nono naman, panay ang pagsilip sa ina na 5 taon nang nakaratay sa banig.
Lumipas pa ang ilang oras. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, dito na nagparamdam ang nilalang. Papasok na sana ng bahay si Lolo Ingo dahil hindi na kaya pa ang lamig sa labas. Kaso nga lang uminit ang talisman. Otomatiko siyang napatingin sa hindi kalayuan kung saan naroon ang nakatagong aswang. At dahil bilog ang buwan sa gabing iyon, malinaw niyang nakita ang nakadungaw na ulo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Kagad niyang nilapitan ang kinalalagyan nito habang umuusal ng orasyon. Natataranta naman ng nilalang at nagmamadaling tumakas. Subalit dahil sa kapangyarihang taglay ng talisman, dahan-dahan nitong hinigop ang lakas ng aswang kung kaya't nahirapang kumilos. Hinampas-hampas ito ni Lolo Ingo gamit ang tungkod. Mabuti na lang, hindi matulis ang dulo. Dahil kung hindi, baka nabutas na ang tiyan nito. Oh, ano ka ngayon? Ang lakas ng lobong magbanman dito tapos aaray-aray ka. Aba, huwag mo na rin isiping pagbibigyan pa kita. Wala sa bokabularyo ko ang pakawala ng nilalang. Ang nararapat sa katulad mong halimaw, hinahatid na sa kabilang buhay. Kaya magdasal ka na sa kinikilala mong Diyos. Habang kinakausap ni Lolo Ingo ang aswang, dahan-dahan nang kumilos ang talisman. Inubos nito ang lakas ng nilalang hanggang sa nangisay. Binunot na rin ng matanda ang balisong sa kanyang tagiliran. Isinaksak ng paulit-ulit sa liig. Makalipas ang ilang sandali, humandusay na ito. Umalis na siya pagkatapos. Pagkarating sa tahanan, sinabi niya kagad kay paring Nono ang nangyari. Nag-alala ito sa biglaan niyang pagkawala, pero natuwa nang malaman ang balita. Siya na mismo ang nagpresenta sa pagliligpit ng bangkay sa tulong ng binatang anak. Sinamahan sila ni Lolo Ingo sa katawan ng nilalang. Pinagtulungan nilang hukayan at doon sinimulang sunugin. Nagsagawa muna ng maikling orasyon upang hindi na kumalat ang presensya sa lugar. Tuwang-tuwa si paring Nono na hindi na nagawa pang matulog. Sumikat na lang ang araw kinabukasan. Hindi pa rin tapos sa pagdiriwang. Kaya sa'yo talaga ako nagpatulong eh. Pare, alam ko kasi na isang hampas lang ng talisman mo, matatalo na ang aswang. Tignan mo ang nangyari, nailigpit ka agad. Ito talagang talisman na minana ko. Malakas talaga yan. Wala pang aswang na nakakatakas sa kapangyarihan. Maging masasamang elemento katulad ng engkanto, duwende, o iba pang uri ng mga nilalang takot yan eh. Buti na lang nga, nagka-interes ako sa ganitong karunungan ng kabataan ko. Napakinabangan ko hanggang sa ngayon. Nakakatulong pa ako sa ibang tao. Iba talaga kapag galing sa pamilya ng antingero ano. Naman ang husay at kalaman. Kaya hindi malulugi sa mga kalabang nilalang. Teka sandali nga, maiba tayo. Nasaan si Buboy? Mula nang magising ako, hindi ko na naman nakita. Etong batang talagang to. Kahit kakarating lang sa isang lugar eh. May lakas ng loob maglakwat siya. Nataranta sila nang mapagtantong wala si Buboy. Wala ring alam ang binatang anak ni paring Nono. Nagtungo sila sa bahay-bahay para mahanap pero wala talaga. Bumalik na lamang sila ng tahanan. Mas lalo pang nag-alala si Lolo Ingo. Nang mapagtanto, maging ang tungkod niya ay nawawala. Muli silang lumabas. Sinuyod ang buong lugar para makita ang nawawalang bata. Magdadalawang oras na ang lumipas. Wala pa ring Buboy na nahanap. Balisa na si Lolo Ingo. Halos maiyak na sa sitwasyon. Hindi siya tumigil. Humiwalay kay paring Nono at nagtungo sa kagubatan. Nagbabaka sakaling naligaw roon ang apo. Tama nga ang daan na kanyang tinahak. Doon niya natagpuan ang bata.
Salamat naman at nakita kita dito. Buboy, ano bang ginagawa mo? Masukal sa bahaging ito. Hoy! Buboy, sumagot ka nga! Daang-daang lumapit si Lolo Ingo sa apo na nakatalikod. Nakatitig ito sa nag-iisang bahay sa hindi kalayuan sa kalagitnaan ng gubat. Buboy, ano bang meron at nakatulala ka? Hawak-hawak mo pa ang tungkod ko. Hoy apo, naingkanto ka ba kaya hindi ka makapagsalita? Kahit anong tapik ang gawin ni Lolo Ingo sa apo, wala itong imik. Kaya sapilitan niyang hinila. Buboy, ano bang nangyayari sa'yo ha? Nag-aalala ko eh. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi ka nagpaalam. Dinala mo pa yung tungkod ko. May nakita akong aswang kaya hinabol ko eh. Nandyan siya sa may bahay. Nagkaharap kami kanina, pero hindi lumapit sa akin kasi natatakot sa tungkod mo. Alam niya yata na may kapangyarihan yan eh. At paano naman nalaman na may kapangyarihan to? Halika na nga. Masukal sa bahaging ito. Baka mapano tayo, tara na! Hindi mo ba itatabo yung aswang? Siya ang nagmamanman sa buntis doon sa kabilang bahay nakita ko. Pinakinggan ni Lolo Ingo ang apo. Pinagmasdan niya ang bahay at habang nakikiramdam din sa tungkod, uminit ang talisman. Dito na nasiguro na tama ang sinabi ni Buboy. Ilang sandali pa, nakita niyang isang babae na lumabas. Nagmamadali pang tumakbo sa kabilang direksyon nang makita sila. Ayan siya! Habulin mo, bilis! Hoy Buboy! Kung makapag-utos ka para magkaedad tayo, sige, bakit ko naman nahabulin? Paano mo nasisiguro na may biniktima yan, Aber? Ikaw na bata ka, dami mong alam, umuwi na nga lang tayo. Hindi niya na binalak pa na habulin ang aswang dahil kaagad itong nawala. Unti-unti na ring humupa ang pag-init ng talisman, kung kaya't hindi na pinagtuunan ng pansin. Ikaw lang yung nakilala kong antingero na hindi humahabol ng aswang. Kung sa bagay may edad na ho kayo eh. Hindi mo gugustuhin makipaghabulan dahil masakit yung tuhod mo. Aba itong batang to. Hintayin mo ko nang mabigyan kita ng hampas ng tungkod. Ang dami mong sinasabi, tandaan mo ha. Mas matanda ako sa'yo, umayos ka. Sinasabi ko talaga. Napakamot na lang sa ulo ang matanda dahil sa walang prenong pananalita ng apo. Naawa tuloy siya dahil kung naalagaan lang ito ng tama, nasa maayos din ang pakikitungo nito. Pero ay na nga, dahil napag-iwanan, pabalang kong sumagot, walang matinong pag-uugali. Nang makabalik sila sa bahay, nakahinga na rin si paring Nono nang mahanap na ang bata. Tanghaling tapat na, kung kaya't nananghalian na lamang sila. Nang sumapit ang alauna ng hapon, napagpasya na ni Lolo Ingo na umuwi. Tapos na rin ang kanyang tungkulin, kaya wala nang rason para mamalagi. Nag-iwan na lamang siya ng iilang pangontra para hindi na malapitan ang pamilya ni paring Nono. Pagkatapos nun, tinignan niya ang kalagayan ng kabilang bahay na sinasabi ni Buboy na merong buntis. Meron nga, at upang maalagaan at maproteksyonan, binigyan niya ng pangontra. Habang lula ng bus pabalik ng tahanan, hindi niya maiwasang titigan ang apo. Napaka-inosente tignan, pero may kakayahan pagdating sa lihim na karunungan. Napapangiti na lamang siya sa ideyang pumapasok sa isipan. Kung sakaling darating ang panahon na kailangan ng mamaalam sa mundo, meron siyang maiiwanan ng tangan. Kung makatitig naman to si Lolo, masyado ba akong gwapo? O may binabalak kang gawin? Yung ngiti mo ha? Anong nasa isip mo? Wika ni Buboy. Eto naman tinitignan ka lang eh. Hindi ka ba pwedeng tignan tapos ngumiti? Paano kung may naiisip lang ako para sa'yo? Sabi ni,
Sabi na nga ba may balak kang masama sa akin eh. Tama ba ako? Wika ni Buboy. Hinampas siya ng matanda. Ako ang mababaliw sa yung bata ka eh. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Ang dami mong nalalaman. Magbayad ka na nga dyan sa konduktor. Sabihin mo, 2, sa terminal bababa. Saktong pagsapit ng dilim nakarating sila ng bahay. Nagmamadali silang nagtungo ng kusina para makakain. Nakabili na ng pagkain sa daan para hindi na magluto. Pagkatapos nun, dahil parehong pagod, kagad nang nahiga ang dalawa at natulog. Ilang araw ang lumipas. Wala pang lumalapit kay Lolo Ingo para magpatulong. Iginugol niya ang pagkakataon na makasama at makilala ang apo. Napansin ni Lolo Ingo. Kayang kumilatis ni Buboy kung tao ba ang karap o hindi. Napaisip si Lolo Ingo na baka nasa dugo na nga nila ang ganitong kakayahan. Dahil antingero at manunugis ng aswang ang pinagmulang kaninununuan. Ikinatuwa pa niya, meron nang magpapatuloy ng tungkulin. Kaso nga lang palagi silang nagbabangayan. Si Buboy ay hindi nagpapatalo. Kung sisigawan ay sisigaw din siya. Ay nako. Ilang santo pa ba ang kailangan kong dasalan para umayos yung ugali mo? Buboy, ang laki ng anak ni Aling Donna. Kinalaban mo talaga. Ayan, nagkapasa ka tuloy. Eh kasi naman ho eh. Siya yung nauna kaya gumanti lang ako. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Huwag ka na nga magdailan. Sumisigaw ka pa. May pagkakataon pa na tinatago nito ang kanyang tungkod. Dahil lamang sa hindi napayagang gumala. Naintindihan naman niya na sa edad ni Buboy, nauhumaling sa paggala. Pero nag-iingat lang siya, kaya hindi pinapayagan minsan. Dahil kapag nakahanap ng kaaway, hindi magpapatalo, walang aatrasan, kahit malaki pa ang kalaban. Buboy, nasa na naman yung tungkod ko? Tinago mo na naman, ano? Isa na lang talaga, ha? Mapapalo na kita ng sinturon eh. Buboy, ano nagbibingi-bigihan ka? Lolo, paano mo naman mahanap kung salita ka ng salita? Mata ho yung ginagamit sa paghanap. Hindi ho bibig. Talagang sumasagot pa to, ha? Malalagot ka talaga sa akin, ibalik mo yon. May pupuntahan ako sa kabilang bayan. May aswang kang tutugisin po ano. Tara, sasama po ako. Oh, ayos ha, biglang naging magalang. Anong engkanto yung sumapi sa'yo? Hoy, saan ka pupunta itong batang to? Wika ni Lolo Ingo. Pagkabalik sa tahanan ng apo, dala-dala na ang kanyang tungkod. Ibibigay ko ho to sa inyo pero isasama niyo ako sa lakad ah. Ayoko maiwan dito sa bahay eh. Ayoko dito sa bahay na parang gigiba na anumang oras. Talagang dinamay mo pa yung bahay ko, ha? Kahit sira-sira ang ilang parte niyan, hindi pa ito bibigay. Akin na nga yung tungkod. Pinapahaba mo pa ang usapan. Napailing ang matanda. Nagmamadaling nagbihis ang apo upang makasama. Naunahan pa siya sa paglabas. 3 bayan ang kanilang tinawid para marating ang sadyang lugar. Nung nakaraang araw dumalaw ang mag-asawang Mang Pilo at Aling Jonas sa kanya upang magpatulong sa pagtaboy ng mga nilalang. Naperwisyo na umano sila dahil sa sunod-sunod na gabing nagpaparamdam ito. Maging ang kapitbahay, nabahala na sa posibleng mangyari. Magandang hapon po sa inyo. Lalo na po sa inyo, Lolo Ingo. Mabuti po at dumating kayo bago matapos ang araw. Pasok po kayo sa munti naming tahanan. Hahakbang na sana papasok si Lolo Ingo. Nang matigilan siya, matapos mapansin ang pagiging aktibo ng talisman. Nang tignan niya ang bahay na nakatirik sa kalagitnaan ng malawak na kapatagan, kagad nagsalita si Mang Pilo. Yan o yung sinasabi namin ng asawa ko na kapitbahay naming aswang.
May kalayuan ng bahay pero natatanaw namin dito. Ilang gabi na po yung nagpaparamdam. Paanong pagpaparamdam ba? Sigurado ba talaga kayo na siya yon? Baka iba at sinisisi nyo lang siya? Sigurado ho kami, Lolo Ingo. Wala namang ibang aswang dito kung hindi siya lang eh. Saka maraming taon na rin ang nakalipas. Magmula nung huli kaming sinalakay ng aswang dito. Ngayon wala na talagang ibang mapagbintangan kung hindi si Aling Perig eh. Isa pa, may patunay na kami. Pumasok na sila ng tahanan at doon ni pinagpatuloy ang pag-uusap. Kaagad ding pinutol ni Lolo Ingo nang mapansin ng oras. May pagkakataon na naririnig ng aswang na pinag-uusapan sila. Upang hindi to maalerto. Matapos marinig ang salita ni Mang Pilo ay tinapos niya na kagad. Hinayaan muna ni Lolo Ingo na sumapit ang gabi upang mamanmanan ng husto ang sinasabing aswang. Maging siya ay nagtataka dahil kakaiba ito kumpara sa mga kaso niya noon. Ito pa lang ang kauna-unahang inkwentro sa isang nilalang na hinayaang malaman ng kapitbahay ang tunay na pagkatao. Ang lalim ng iniisip niyo ho ah. Baka malunod ka niyan tapos hindi mo na kayang kalabanin yung aswang. Sino kaya mananalo sa inyo? Parang pareho po kayo may edad na eh. Ang unang sumakit ang tuhod, yun yung talo. Nagulat si Lolo Ingo sa biglaang pagsulpot ni Buboy. Pero hindi niya pinalampas ang sinabi nito. Piningot niya sa tenga. Kung hindi ka bastusan ang sasabihin mo, kalokohan naman. Ewan ko na lang sa'yo. Buboy, siguro kapag tumanda ka mas malala pa ang magiging lagay. Sana naman hindi mangyari. Hindi ko alam kung paano ka pakikisamahan eh. Teka, sandali lang ho. Ayan ho. Lumabas na yung matandang aswang. Punta natin. Maging si Lolo Ingo ay napasunod sa pagmamadali ni Buboy. Nauna pa itong tumakbo matapos maiabot ang tungkod sa kanya. Walang takot ang bata na dumiretso sa kakawyan kung saan nagtungo ang ali. Pagkarating doon, alisto kagad ang kanyang apo na may bitbit ng patalim sa kamay. Sa pagmamadali, hindi niya na napansin na may dala-dala pala ito. Kinuha niya ang patalim. Ikaw para ka talagang matanda kung umasta eh. Ipapaalala ko lang sa'yo, Buboy ha. Bata ka pa lang. 11 anyos ka pa lang. Kaya wag kang kumilos na animoy 30 ka. Kung makatayo ka dyan para kang si Lapu-Lapu na handang sumugod sa kalaban. Ano bang alam mo sa ganitong bagay? Hindi to laro. Mas matapang ho ako kay Lapu-Lapu. Sinasabi ko sa'yo, Lolo Ingo. May alam ako sa panunugis ng aswang. Madali lang to. Madali sa mata mo. Dumito ka nga sa likod ko. Ako na ang mauuna. Pinakiramdaman ni Lolo Ingo ang paligid. May liwanag ang buwan, kaya hindi siya nahirapang tignan ang mga bagay-bagay. Aktibo na ang talisman ng mga sandaling iyon. Ilang segundo pa nahanap ni Buboy ang kinalalagyan ng matandang aswang. Nagunahan pa sila sa paglapit. Tangka na sanang tatakas ang nilalang ng maharangan nilang dalawa. Lolo, ihanda mo yung talisman. Pupuksain na natin yung aswang na to. Pupugutan ko ng ulo. Wika ni Buboy. Kinakaway pa sa hangin ang hawak na itak. Nakuha na ito ni Lolo Ingo kanina. Pero nabawi niya. Sabay takbo sa kabilang direksyon upang tuluyang mapigilan ang matandang aswang. Nasa ganap na anyo na ito. Handa nang makipaglaban sa kanila. Buboy, mag-iingat ka. Kahit mababang uri ng aswang ang isang to, malakas pa rin yan. Huwag ka basta lalapit. Maging alisto ka. Wika ni Lolo Ingo sa apo na hindi na makapag-intay na maitumba ang kaharap na nilalang. Nang sinubukan ng aswang na tumakas, dito na kumilos si Lolo Ingo. Sumambit siya ng dasal habang dahan-dahang lumalapat sa katawan ng nilalang ang kapangyarihan ng talisman. Ilang sandali pa ay napapaluhod na lamang ito habang humihiyaw.
Kinakalmot na rin ang sarili, buhat sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Ito ay isa sa mga taglay na bisa ng pangontra. Sa kabilang banda, si Buboy na kanina pa sabik na sabik, lumapit sa aswang at walang pasabing tinaga ito. 3 beses niya ginawa, kaya't dito na nagtapos ang buhay ng nilalang. Natamaan sa ulo at leeg. Ilang sandali pa natulala si Lolo Ingo sa ginawa ng kanyang apo. Kung hindi niya pa pinigilan, malamang napiraso na ang bangkay. Buboy, ibang klase na yan ha. Saan mo natutunang gumamit ng itak? Alam mo ba kung ano yung ginawa mo sa aswang? Oo naman ho, di pinatay ko. Magtapat ka nga sa akin, bata ka. Saan ka nga natuto ng ganon? Sino nagturo sa'yo? Umaming ka na! Si Joel. Ganon ang paraan niya kapag pumapatay ng baboy, yung hinatid namin sa palengke. Anak ng magkaiba yon. Buboy! Walang kaso kung sa hayop mo gagawin eh. Pero paano kung sa tao? Kung ibang tao ang makakakita sa'yo, iisipin nila may problema ka sa utak. Pero lolo, hindi naman tao yung pinatay ko, aswang naman yan ah. Ay nako, halika na nga! Kinuha ni Lolo Ingo ang itak na hawak ni Buboy. Sa galit niya, hinagis niya ito kung saan. Kinaladkad na ang apo pauwi at baka kung ano pa ang gawin nito. Sa puntong iyon, kinakabahan at natatakot na siya. Kasabay nito ay nakakaramdam siya ng awa sa bata. Alam niyang kulang ito sa gabay at pag-aaruga. Hindi mapanatag si Lolo Ingo kay Buboy. Kinausap niya ito ng masinsinan matapos silang makabalik mula sa bayan nila Bangpilo. Gumaan din ang kanyang loob kalaunan dahil nakinig ito sa kanya. Hindi na nagmatigas. Kaso nga lang ayaw pa rin bumitaw sa pagsama sa kanyang mga lakad. Gustong gusto niyang tumugis ng aswang. Buboy, sa eskwela ka dapat pumapasok hindi sa gawain ito. Edukasyon ang dapat mong matutunan sa edad na yan. Hindi ang paghabol at pagtugis ng kung ano-anong uri ng nilalang. Lolo, mas gusto ko pong matuto ng pamamaraan sa paghuli ng mga aswang kaysa po maupo sa eskwelahan at makinig sa guro. Mahirap pang intindihin yung leksyon kaysa sa pagpatay ng nilalang. Madali lang eh. At saka, O dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Huwag mo nang banggitin yung salitang pagpatay. Kapag may nakarinig sa'yo, iisipin masamang tao tayo eh. At saka, saan mo naman nalaman na mahirap ang pag-aaral? di sa anak ni Joel, tumigil nga siya eh. Sumama na lang sa pagkatay ng baboy. Basta. Sa susunod na pasukan sa eskwela na ang atensyon mo sa ayaw at sa gusto mo. Huwag mo kong susuwayin ha. Buboy, ako ang lolo. Ako ang masusunod. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang may bisitang dumating. Kaklase ni Lolo Ingo noong elementarya. Nang maitanong kung ano ang pakay, sinabi nito na tungkol sa aswang. Napapakamot na lang siya ng ulo. Ilang araw ang lumipas. Meron na namang maliligaw sa kanyang bahay para magpatulong. Tagutom yata yung mga aswang na yun ah. Ilan pa kaya yung kailangan kong tugisin? Wika ni Lolo Ingo sa sarili habang naghahanda sa muling pag-alis. Kagaya ng nakasanayan, nakaabang na si Buboy. Nakangiti pa habang inaantay siya sa labas. May tutugisin na naman po ba kayo? Saang lugar ho? Diyan lang sa may kabila. Halika na nang matapos kagad to. Ilang aswang pa kaya yung pupuksain natin? Ay parang sunod-sunod na. Kahit gaano po karami yung kaharapin nating dalawa, sigurado naman akong wala silang laban sa atin eh. May talisman ka, may itak ako. Wala silang pangtapat sa atin. Tumawa na lamang si Lolo Ingo sa sinabi ng apo. Ayaw sana niyang isama sa ganitong lakad.
Pero mukhang ito lang din ang paraan para maglapit sila sa isa't isa. Sa napapansin niya, unti-unting lumalambot si Buboy. Nababawasan na ang pagiging bastos. Gumagalang na sa kanya. Tinatawag na rin siyang lolo. Nakarating sila sa bahay ng dating kaklase pasado 9:00 ng gabi. Hindi kabisado ni Lolo Ingo ang daan, kaya naligaw sila. Ilang sandali pa. Nag-alala si Lauro at ang asawa nito sa pag-aakalang napahamak sila sa daan. Makalipas ang ilang minuto, bago sila maimbitahan sa pagkainan, nagbigay senyales na ang talisman na merong banta ng panganib sa paligid. Kalmadong binalaan ni Lolo Ingo ang kasama sa bahay. Siniguradong magiging ligtas sila sa kabila ng nilalang na nasa labas. Dumito lang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Kami na ng apo ko ang bahala sa pagtaboy sa aswang na yon. Kung pwede patayin nyo na ho. Huwag nyo itaboy dahil babalik yan eh. Kapag nangyari yun, baka mapahamak pa yung asawa at anak ko. Buntis si Lorna eh. Itataboy lang sana ni Lolo Ingo ang aswang at bibigyan ng pangontra sina Lauro para hindi na ito makalapit. Pero nang malamang buntis pala ang babae, nagbago ang kanyang isipan. Lumabas sila ni Buboy. Sabay nilang hinarap ang nilalang na kanina pa abala. Nagkukubli sa mayayabong na halaman sa unahan. Sa paggalaw ng mga dahon, natukoy na ni Lolo Ingo ang pinagtataguan. Upang masiguro ang kaligtasan ng apo, binigay niya rito ang singsing na talisman para pareho silang may proteksyon. Mapanlin lang ang aswang na kanilang kaharap. Nang mapagtantong wala nang pupuntahan, humingi ito ng tawad at nagbakaawa na pakawalan. Pero dahil buo na ang pasya ni Lolo Ingo, hindi niya na hinayaang humaba pa ang buhay nito. Gamit ang kapangyarihan ng talisman, naitumba ang nilalang. Kinuha na rin niya ang itak na dala ni Buboy at siya mismo ang sumaksak. Upang masigurong tapos na, pinugutan niya ito ng ulo. Lolo naman, sana ako na yung tumaga sa aswang na yan eh. Hindi mo man lang ako inayaan na tumulong sa pagpatay. Wika ni Buboy. Para hindi na ito magdamdam, inabutan niya ng lana, inutusang ibuhos sa katawan ng aswang. Napawi kagad ang tampo ng bata. Kitang-kita niya kung paanong nilamon ng lupa ang nilalang. Pagkatapos ng kaganapan ay bumalik na sila sa tahanan ni Lauro. Binalita niya ang nangyari. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil sa wakas, wala nang panganib sa lugar. Dahil gabi na, doon na rin sila nagpahinga. Hindi inaasahan ni Lolo Ingo na matatapos kagad ang kanilang sadya. Upang maging sulit, nilibot niya ang buong sitio para malaman ang lagay ng paligid. Wala naman siyang napansing kakaiba sa mga tao. Wala ring nararamdaman o naaamoy na samyo ng aswang. Napapalibutan ng kakawyan ang mga bahay, pero wala namang banta ng engkanto o kung anumang elemento. Pero kahit na ganun, nag-iwan siya ng lana sa tahanan ni Lauro para may proteksyon, lalo pat buntis ang asawa nito. Nagpaalam na rin sila pagkatapos sa lugar. Ang bilis namang natapos ang pagtugis natin. Lolo Ingo, hindi man lang tayo inabot ng isang araw dun eh. Oras lang yung tinagal natin eh. Madali pa nating nailigpit yung aswang. Nakakabitin. Mas mabuti nga yun dahil makakauwi tayo ng maaga. Saka gusto mo bang makitira sa bahay ng iba? Nakakaya kaya? Bakit naman ho tayo maihiya? Gayong sila yung nag-imbita sa atin eh. Tinulungan pa nga natin sila para matabo yung aswang eh. Wala tayong dapat ikaya, Lolo. Ay naku, umaming ka, Boboy. Siguro matanda ka na talaga, no? Tapos nagkulong ka lang sa katawan ng bata. Kung makapagsalita to. Matagal na kasagot si Buboy.
Tila hindi naintindihan ang sinabi ng lolo. Bago pa man siya makapagsalita, inunahan na ito ni Lolo Ingo. Ay kalimutan mo na yung sinabi ko, hindi mo naman naintindihan eh. Magilamos ka na nga doon. Marami pang muta yung mga mata mo. Napasarap yata yung tulog mo eh. Bilisan mo na ha. Tuturuan kita para hindi maging limitado ang kalaman mo. Sa puntong iyon, napagpasya na ni Lolo Ingo na turuan ng lihim na karunungan si Buboy. Bata pa ito, pero nagpakita na ng interes sa ganitong bagay. Nasaksihan din niya ang tapang nito sa mga lakad nila, kaya sigurado siyang magiging mahusay na antingero ang apo. Balak niya ring ipamana ang talisman, ang tungkod at singsing, dahil wala siyang ibang pag-iiwanan. Mabilis natuto si Buboy. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang paghawak ng patalim at pagtaga ang kaya niyang gawin. Meron na siyang dasal sa pangkalatang proteksyon, orasyon para sa pagtaboy ng masamang elemento, at iilang paraan sa paggamit ng talisman. Sa tuwing may hingi ng tulong, ito pa mismo ang palaging nauuna. Hindi makapag-intay na magbigay ng parusa sa mga nilalang na walang pakundangan kung mangbiktima ng tao. Nahasa ng todo si Buboy dahil sa nakalipas na buwan, sunod-sunod ang banta ng mga nilalang. Hindi lamang sa isang lugar, kung hindi sa iba't ibang bahagi. Dumarayo na rin sila sa ibang isla. Depende sa kung saan lugar galing ang humingi ng saklolo. Sa yugtong ito ng buhay ni Lolo Ingo, hindi na siya mag-isa sa panunugis. Meron ng kasama at katimbang sa gawain. Hindi na rin mabilang sa daliri ang kanilang nailigpit na aswang. Kahit nabubuhay pa si Lolo Ingo, ipinamana niya na sa apo ang talisman. Sa paglipas din ng panahon, unti-unting napapagtanto ng matanda kung bakit sila pinagtagpo ni Buboy. Hindi man alam ang pinakapinagmula ng ugali ng bata, pero para sa kanya, nakatadhana ang lahat ng ito sa misyon ni Buboy sa mundo. Binigyan siya ng masalimuot at maras na nakaraan dahil ito rin ang gagamitin niyang lakas sa pagtugis sa mga aswang at pagtulong sa tao. Masama kung titignan ang ugali ng bata sa paningin ng normal na mundo. Pero kung iyong pag-aaralan at susuriin, makikitang ang buhay ng bata ay dakila. Inilalaan ang buhay sa pagtulong sa ibang tao. Inilalaan ang buhay upang protektahan ang mga nangangailangan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Nung una, medyo kung mapapansin nyo sa storya natin, talagang nakakainis yung ugali ni Buboy. Bastos, tapos kung ano-ano yung sinasabi dun sa matanda. Pero tatandaan din natin, ang ugali ng isang bata ay nakabatay sa kanyang karanasan. Sabi nga 'di ba, ang knowledge ay taught and caught. Kumbaga tinuturo at nakikita. Pero madalas, mas malakas na pag-angkop yung mga nakikita ng kabataan eh. Yun talaga yung ginagaya nila. Dahil wala pa silang alam sa mundong ginagalawan, kinokopya nila yung mga bagay na nakikita nila sa mundo. At malamang sa malamang, yun yung naging karanasan ni Buboy nung kabataan niya eh. Kasi sobrang rahas ng bata. Tapos talagang brutal kung pumatay. Malamang yun yung nangyari sa kanya nung nakaraan. Pero ang kagandahan lang, parang nakatadhana din talaga na dumating siya kay Lolo Ingo. Nagamit yung lahat ng karanasan niya, yung lahat ng lakas niya, sa pagtulong naman sa mga tao. Kaya ba mga kabayan, sa palagay nyo, masama ba yung ugali ni Buboy? Kaya nang bahalang sumagot sa comment section. Maraming salamat. May problema ka ba sa 4 na aspeto ng buhay? Career, finance, health at love life. Ito baka makatulong sa'yo gabay medalyon. Ang ibig sabihin ng nakaukit na simbolo ay gabay sa paglalakbay na ginamit na ng unang panahon to attract positive energy sa 4 na aspeto ng buhay.
Nilagyan din ito ng 6 na kalikasang sangkap na kumukuha ng positibong enerhiya sa mundo upang makatulong sa'yo. Higit sa lahat, nilagyan nito ng mutya ng Antengeros del Negros kasama din ng orasyon at guide kung paano ito gagamitin. Check out mo kabayan, search mo sa TikTok shop, Leka Merchandise, Gabay Medalyon.